Chemistry. Ang lakas talaga ng chemistry nila kahit hindi nagsasalit. Kahit off-cam, ang lakas ng chemistry. Hindi talaga. Tapos yung dedication nilang dalawa, parang si Marvin at Julie na nakikita ko, lalo na to, yung pagka-ano ni Marvin nung araw, yung pagka-driven, yung nangangarap, yung gano'n. Alala ko talaga si Marvin sa bato ito. Tapos yung chemistry, tapos match na match yung kanilang talento. And then yung support sa isa't isa. Mararamdaman mo if it's his scene, she will give it to him. If it's her scene, he will give it to her. Yung respeto nila sa isa't isa, yung supportahan nito. So hindi ka nahirapan? No, not at all. Na ilabas kung anong dapat kailangan? Hindi po. Not at all. Especially the killing scenes. Siyempre dun sa drama, hindi ako nahirapan. Hindi rin ako nahirapan. May mga times na, siyempre kinakarir namin, yun. Gusto naman nila yun, pinag-usapan namin yun. Pero magagaling po yung bata, yung dalawang batang to, walang biro. Well, before we started the project, nag-workshop naman kami, extensive workshop. Doon pa lang, nakikita na nag-engage na namin ng workshop facilitator. Ito yung strengths ni ano, ito yung strengths ni ganyan. At nagamit naman po yun sa scripting na magaling natin creative team. Thank you. Thank you, Direk. Thank you, Ron. At ito, tanong ko ng Team Jolly. Ano ang masasabi niyo doon sa mga comments ni Direk Jerry sa inyong tambalan? Very thankful po kami kay Direk kasi talagang pinush po talaga kami dito ni Direk. Lalo na po ako kasi ito yung first talaga na nasabak po ako sa heavy drama and yung character ko dito, ibang-iba po sa mga ginawa namin before. And talagang may mga eksena doon na katulad po ng sabi kanina ni Direk na talagang pinush niya kami kasi may hinahanap si Direk. And sobrang po, dami kong natutunan kay Direk sa show po na to. And talagang thankful po ako sa kanya kasi nagawa po namin ng maganda yun. Nahanap naman. Yun nga po. We're really thankful na si Direk Jerry yung naging director namin here. Since first heavy drama po namin to ni Alan together. So, kahit pa paano, it's new for us. Hindi kami sanay na nag-iiyakan o magkaharapan. Sanay kami na parang very rom-com, kilig. And with the help of Direk Jerry, talagang nilinaw niya sa amin kung ano yung gusto niyang makita, kung ano yung gusto niyang maramdaman ng audience, kung ano yung dapat namin mailabas. And yun nga po, it's a very nice project and we couldn't have asked for more to have Direk Jerry as our director. Ayun. So gaano kayo ka-mature kayong dalawa dito sa Princess and City Jail? Hanggang sa level na ang maturity ninyo? Si Xavier po, siguro seryoso siya na tao dito. When it comes sa mga bagay-bagay. Kung baga nalalabas niya lang yung ugali niya talaga sa lolo niya. And seryoso siya na tao kaya nakaka-excite paano yung unang kita nila ng Princess kasi alam naman natin na lumaki siya sa City Jail. And ayun po. Princess po is very mature as in she takes matters into her own hands, lalo na kapag may mga pagsubok na darating. Especially, dalawa lang sila ng tatay niya na lumaki. So, andun siya sa point na sa sobrang mature niya, she's willing to give up her own dreams para lang maalagaan yung tatay niya, malagpasan nila lahat ng pagsubok. Talagang very mature yung mindset niya na pati yung mga tao sa City Jail, kaya niya mapasunod, nakakagawa siya ng mga program, ganun yung level of maturity niya. Saka, ilan bang kontrabida mo dito, Sofia? Parang... tinignan. Tatlo ba sila? Ilan ba sila? 1, 2, 3. Tatlo po. Si Miss Denise, si Lauren, and minsan po si Miss Ina. Nagkakaibang edad pa. Different generations. So, kumusta naman ang dynamics mo sa kanila pagdating sa mga eksenang inaapi ka, sinasabunod? May sabunod ba dito? Marami po. May sampan? May ano? Marami po. Pero, ayun nga po. When it comes to yung mga scenes po na gano'n, lalo na kapag yung may mga pisikalan talaga, ang maganda po kasi very open kami. Lalo na kami ni Lauren, ang dami namin balalang sequence talaga. And ang nagpadali po doon is we're really close and pareho kaming willing na, todo na natin para sa ikakaganda ng scene. So, yun yung mas nagpa-work sa lahat ng scene. Si Direk Jerry, mga anak, okay lang ba kayo?
mga anak, may galit ba kayo sa isa't isa? Ganun level po yung talagang binigay namin ni Lauren yung best namin. And of course, with Miss Denise and Miss Ina, ako na po yung, okay lang po, promise, tulak na lang po ako. Si Miss Denise na lang, baby, I'm so sorry, I don't wanna do this to you. Super sweet. So, sobrang gaan lang po ng set kahit super heavy yung show. Ayun. Okay, tanong ko naman si Miss Denise. Ayun. About sa, yun, yung mga eksena mo with Sofia, paano nyo na-handle yun? Paano, rehearsal ba muna kayo? Well, first of all, Happy New Year, everybody. Thank you for your question. Thank you for making your way here. I know most of us are on vacation mode pa, so thank you for making time for us. To answer your question, first scene of this whole entire series, my first day on the set was hurting Sofia. And it was the first time we had a chance to ever work together. So, syempre, sobrang nagsasorry ako. But we are so confident in the direction of Direct Jerry. I mean, I think the whole cast can agree that we are in great hands. And we feel confident with every step that we take. And what I love about our cast is walang diva dito, walang pa-importante, walang pabigat. Everybody loves what we do, and we love working together. So, it's always fun to come on set. Thank you. And thank you rin kila Sofia, and congratulations sa buong cast. Happy New Year! Thank you, Sir Ruel. Next, we have Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon po. My first question is for Direk. Direk here po. Nabanggit ko naman po kanina naging madali yung experience, pero meron pa rin po bang naging challenges given na sa Bilibid yung karamihan? Oh yes, definitely. Well, alam naman natin lahat, napakahirap mo mag-shoot sa totoong kulungan. We have to follow the rules, ang daming... well, hindi nga kami pwede hindi kami pwede magpasok ng mga gamit. Alam niyo ba yun? Kinukumpis ka ang aming mga cellphone, sorry po, mainitin ako at napindot ko ng malakas. Tapos, ito realidad talaga to. Every week nag-iiba yung policies ng kulungan sa amin. This week, ganito pwede. Next week, dito lang kayo pwede. Pero we understand naman kasi may nag-a-adjust din sila because of, siguro, for valid reasons. Napakainit. Yun na yung reklamo namin lahat. Ang init. Sabi ko, ayan, naranasan nyo talaga yung buhay kulungan. Nagtusa kayo dyan. Nakakatulong din yun para maintindihan nila yung role na lalo na po si Miss Beauty and si Miss Denise, Miss Ayen. Sila yung mga sadlak sa kulungan. Maraming challenges, pero na-overcome lahat yung saya namin. Kasi maniwala kayo din, napakainit, nagpuputikit ng lalagkit kami, bumabagyo pa po yun, nakabota kami. Pero pagkatawa lang kami ng tawa, naglagi na kami sa putikan para kami mga bata. Yun po. Thank you.